Magandang hapon mga kakwentong katatakutan with Jonah. Maligayang bagong taon sa inyong lahat. Sa unang araw ng bagong taong 2025 ay magbabahagi ako sa inyo ng mga kwentong katatakutan na mula sa librong True Philippine Ghost Stories. Para sa ating unang kwento, ito ay pinamagatang Dahil sa Pag-ibig. Isinulat ni Chris Sara. Noong una, hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi sa multo. At hindi ko akalaing sila mismo ang magpapatunay na totoo sila. One day, sumama ako sa friend ko sa isang tanyag na universidad sa University Belt. Dahil maaga kami, madilim pa. Sadya naming pumunta ng maaga para makapagkwentuhan pa ng mas mahaba. Nasa fifth floor ang klase ng friend ko. Hindi pa pinaandar ang elevator kasi nga maaga pa. Nag-warn ang guard na mag-iingat kami, pero hindi namin ito pinansin. Nakapatay ang lahat ng ilaw, kaya habang paakyat kami ng stairs, binubuksan namin ang bawat madaanan naming switch. May sinusundan kaming isang estudyanteng babae. Hindi siya yung ghost habang paakyat kami. Pagdating namin sa second floor, huminto ang babae at biglang bumalik sa ibaba. Nagtinginan kami ng friend ko. Tinanong ko siya kung anong meron doon at parang natakot yung babae. Ewan, sagot ng friend ko. Nagtaka ako nang kumapit siya sa braso ko, na para bang bigla siyang natakot. Hinayaan ko siya at nagpatuloy kami sa pag-akyat hanggang makarating sa fifth floor. Nagkwentuhan kami sa room nang biglang may humila sa akin palabas ng room. I just followed, thinking na inuutusan lang ako ng instinct ko na magpunta sa CR. Nagpaiwan ng friend ko kasi pagod na raw ang mga paa niya sa pag-akyat. I did not bother to ask kung may iba pang rason. Mag-isa akong bumaba sa fourth floor ng CR. Nang pagpasok ako sa CR, biglang nawala ang feeling ko na naiihi. Kaya hanggang doon na lang ako sa mirror. May dala akong paper bag at nang paalis na ako, ay parang may humihila sa bag ko mula sa ilalim ng sink. Sinilip ko ang ilalim ng sink at baka may sumabit. Ngunit bago ko man tignan, bigla na lang natanggal ang bag. Kinabahan ako kaya lumabas ako kaagad. Sa labas ng CR ay may window. Doon ko nakita ang babaeng nakadungaw sa bintana from the outside facing me. Mahaba ang hair niya at bahagyang nililipad ng hangin. I was amazed dahil paano siya nakarating doon samantalang nasa fourth floor kami. Hindi ako kinabahan that time at matagal ko siyang tinitignan habang paakyat ako patungong fifth floor para masigurado ko na hindi siya katha ng imagination ko. Habang palakad ako sa hallway ng fifth floor, pinag-iisipan ko pa rin ang nakita ko. When I entered the room and saw my friend, bigla akong parang lumutang. Parang nawalan ako ng lakas na tumayo mag-isa. Pakiramdam ko nasa polar region ako sa sobrang ginaw. Napansin ito ng friend ko. Namutla raw ako at umiiyak pa. I then told her the whole story ng nakita ko. Tahimik siya habang nakikinig. Pagkatapos ng kwento ko, ikinwento niya ang tungkol sa isang teacher na nagpakamatay by jumping from the top floor dahil sa problema sa pag-ibig. Nag-iwan pa raw siya ng rose sa isang CR sa building na iyon, kaya nagpapakita raw talaga ang teacher sa mga estudyante na malalakas ang loob. Dahil siguro mayroon pa siyang gustong sabihin. Madalas din siyang makita ng mga guards. Kaya pala pinagbilinan kami ng guard na mag-ingat. From then on, naniniwala na ako na hindi lang mga buhay ang nakatira sa mundong ito. Next story, karanasan sa mga ospital.
Isang gabi, sa isang ospital sa Las Piñas, nakasakay kami sa elevator. Binisita namin ang kapatid ng girlfriend ko dahil nagka-dengue siya. Kasama ko ang girlfriend ko na may dalang instant noodles na pinabili ng kapatid niya. At dahil gabi na, nakatigil lang ang elevator sa ground floor. Bukas ang pinto dahil wala na masyadong tao. Pumasok kami sa elevator at pinindot ko ang 3. Ngunit natakot kami nang bigla siyang bumaba sa basement. I clearly pushed the 3rd floor at imposibleng nagkamali ako. Matagal nakatigil ang elevator doon sa basement at nang bumukas ang mga pinto, ayaw sumara. Madilim ang basement at mukhang storage room ang itsura. Dahil sa takot namin, nakadikit kami sa gilid ng elevator at pindot ng 3rd floor. Nilabas din namin ang mga balisong namin para handa kami sa anumang maaaring sumugod sa amin. Mahigit 2 minuto ang nakalipas bago umandar ang elevator. Pagtigil sa 3rd floor, madalian kaming tumakbo palabas at nangakong hinding-hindi nagagamit ng elevator sa ospital na iyon. Ang brother ko naman nagpunta sa isang sikat na ospital sa Makati upang bumisita sa kaklase niyang may sakit. Dahil marami silang nagpunta, nagmukhang party ang loob ng kwarto. Nang pauwi na sila, naisip nilang gamitin ang hagdanan. Ang kalahati sa kanila ay nagpunta muna sa CR habang ang kalahati, kasama ang brother ko, ay nauna na. Habang pababa sila ng hagdanan, nakita nila ang mga kagrupo nilang nagpunta sa CR. Tinawag nila ngunit hindi tumigil ang mga kasamahan nila. Naisip nila na hindi siguro nila narinig at nagpatuloy sila pababa. Pagdating nila sa ground floor, hinanap nila ang mga kagrupo nila, ngunit hindi nila makita. Nagtaka sila kung paano nawala agad ang mga kasamahan nila dahil halos magkasunod lang sila sa hagdanan. Nagulat na lang sila nang biglang bumaba ang mga kasamahan nila na nanggaling sa CR. Kung ganoon, sino ang isang grupo na sinundan ng kapatid ko? 3rd story, Decoration of Horror by Rain. My story happened when I was in 4th year high school. It was a Friday, and there was an announcement ng mga nanalong bagong classroom officers. I was one of them. I got the 2nd highest position. The next day, Saturday, my co-officers and I decided to go to school and decorate our classroom. Konti lang kami nagpunta sa school, siguro mga 10 to 20. Inutusan ko ang isa sa mga officers na bumaba to buy something. 2 na lang kaming natira sa classroom at bukas pa ang door sa kabilang room. Medyo nakatalikod ako sa back door ng classroom, pero kita ko pa rin kung may dadaan. Suddenly, parang may dumaan na image na kulay black. Hindi ko naman pinansin. Akala ko friend ko sa kabilang section. Kasi mahilig ang friend ko na mag-black. Tumakbo ako palabas ng classroom para makisuyo sa kanya na bumili ng materials. Paglabas ko, wala na siya. Instead, nakita ko ang classmates niya. I asked them, nakasalubong niyo ba si Marco? Sabi nila hindi. Bakit? Tanong nila. Hindi ako sumagot dahil ayaw ko silang takutin. But I was sure doon dumaan si Marco kung saan sila nanggaling. Pagbalik ng inutusan ko, dala na niya ang mga materials. We went on with our work. Suddenly, ganoon na naman. Meron namang white image na dumaan sa front door. Hinintay kong dumaan siya sa back door pero wala. I thought baka pumasok siya sa kabilang classroom. Biglang namatay ang electric fan. I said, I've had enough of this. Pumunta ako sa kabilang classroom to ask them kung meron ba silang classmate na naka-white. Nakapapasok lang sa room namin. Sabi nila wala at wala ni isa sa kanila ang lumabas. They asked me why. I told them about the eerie experience I had. Lahat sila tahimik na nakinig sa akin.
After my story, biglang pumutok ang isang bumbilya ng ilaw. Nagsigawan kaming lahat at tumakbo palabas ng school. Next story is Kabilin-bilinan ng Lola. Nakatambay ako sa bahay ng barkada ko. 4 lang kami at ako lang ang babae. Lumabas ng bahay ang 2 kong barkada para bumili sila ng yosi. Ako lang at ang best friend kong si Alan ang naiwan sa house. Sabi ko sa kanya, I wasn't feeling well, kaya nag-decide siya na ihatid ako. Bago kami umuwi, nag-CR muna ako. Paglabas ko sa CR ay may lola na pumasok. Akala ko lola ng barkada ko, kaya nag-giveaway ako. Sinabi ko sa barkada ko, "Uy, nandyan pala lola mo. Di mo sinasabi, ang ingay pa naman natin dito." Nashock ang barkada ko. Sabi niya, 4 lang kami sa house. Hindi ako naniwala kasi naramdaman ko na may ibang tao doon sa bahay. Pero na-convince niya ako nang inikot namin ang buong bahay nila. Just to show me na wala talagang ibang tao. 2 weeks later, bumalik ako sa bahay ng barkada ko dahil may ginagawa kaming project. Pagtingin ko sa may salamin ng sala, ay may lola na nakatayo sa tabi ng window. Napasigaw ako kasi nakita ko siya ulit. Pinadescribe sa akin ng lola. May ipinakitang picture sa akin ng barkada ko. Picture ng lola niya. Pero hindi naman iyon ang nakita ko. That night nilagnat ako. Sabi sa akin baka dahil doon sa matanda. Nagulat ako kasi bago ako matulog, nakita ko siya sa kwarto ko. Nakasimangot siya na parang galit. Sinabi ko kay mama at pinadescribe niya ulit ang lola. Pinakita niya sa akin ang picture ng lola ko. To my surprise, lola ko pala siya. Sabi ng mama ko na paboritong apo raw ako. She died when I was just 7 years old. Malapit na raw ang death anniversary ni lola kaya nagpapakita siya. Sa mismong araw ng anniversary ni lola, binigay ni mama ang singsing ni lola noong dalaga pa siya sa akin. Hinabili ni lola kay mama na ibigay sa akin when I reached 13. Di pa dyan nagtatapos. Laging pumapasok si lola sa panaginip ko. Di pa dyan nagtatapos. Laging pumapasok si lola sa panaginip ko. At may mga balala. Andali lang. Andali lang. Erin, behave. Behave ang baby ko. Behave ang baby ko. Hindi ka na, hindi ka na nakikita sa kamerang isa, oh. Yan, ganyan ka lang. Di pa dyan nagtatapos. Laging pumapasok si lola sa panaginip ko. At may mga Kaya pa ba? Di pa dyan nagtatapos. Laging pumapasok si lola sa panaginip ko. At may mga babala siya na sinasabi. Minsan, mga premonition din. Noong sinabi niya na huwag akong tumuloy sa camping noong high school, nakinig ako. Nagulat ako sa balita na namatay ang head camper namin. Hindi alam ang rason. Nalaman ko na lang na ang ginawa ng head camper ay sana gagawin ko rin kung nagpunta ako sa camping. Sabi nga nila na muntik na akong mamatay. Room 26 ni Yoyo. Actually, hindi ako naniniwala sa supernatural and ghosts. I'm already 15 and too old for such kind of beliefs. But it seemed that fate made its way for me to at least see for myself that they really exist. Saturday night ay nakaramdam ng pananakit ng tiyan ang nakakatanda kong kapatid na si Tere. Tingin nga namin ulcer iyon, resulta ng pagdadayet niya. Binaliwala namin kasi ang akala namin pag uminom siya ng gamot ay mawawala iyon. Kaso,
Sumasakit pa raw ang tiyan niya, kaya dinala na namin siya sa ospital. Dinala namin si Ate Tere sa ospital kung saan friend ni ate ang isa sa mga doktor. Nagkakatuwaan kami ni Ate Jenna, pangalawang kapatid ko, nang utusan kami ni Ate Tere na pumunta sa infirmary para magtanong kung may naka-duty bang doctor. Pinuntahan namin ang infirmary pero wala namang tao doon, kaya bumalik kami para ipaalam sa kanila. Nang bumalik na kami ay pinagalitan kami ni ate kasi umalis daw kami nang walang pahintulot. Ano bang pumasok sa utak ni Ate Tere? Pabulong kong tanong kay Ate Jenna. Umiling lang siya at pareho kaming nagtaka. We ignored it na lang. Akala namin apektado ng sakit ng utak ni ate ng mga sandaling iyon. Tumating ang dalawang nurse at isang doktor na si Dr. Rivera. In-examine niya si ate at sinabi niya na kailangang i-confine ng 2 days si ate para mabantayan ang pagkain niya. Namimili pa kami ng room nang si Doc na lang ang nagsuggest. Sa room 26 sa itaas na lang si Tere. Matapang naman yan eh. Narinig kong sabi ni Doktor. Di ko nga alam kung bakit may kasamang matapang naman yan eh. Mukhang normal naman ang room 26. May TV, may fridge, may aircon, may phone, at 2 malalaking kama. Walang unusual. Habang nanonood kami ng TV, may kumatok sa pinto. Minuksan ko ang pinto pero walang tao. Bumalik ako sa panonood. Pero may kumatok uli, kaya binuksan ko na, pero wala pa ring tao. Nainis ako doon kaya napag-isip-isip ko na tingnan sa ilalim ng pintuan kung sino ang kumakatok. Walang kumatok ng ilang minuto. Akala ko tumigil na. Nakahala ata siya, sister, sabi ni Emma, bunso namin. Tinawanan lang namin dahil baka pagod lang kami. Pero bigla na naman may kumatok at mas malakas na ngayon. Tiningnan ko ang ilalim. Di ko talaga ma-explain ang takot ko nang makita ko kung sino ang kumakatok. As in wala akong nakita ni kahit anino, pero may kumakatok pa rin. Halos liparin ko ang kinatutunguhan ng kapatid ko ng sandaling yon. Ilang minuto pa at nagsalita si Ate Tere. Sinabi niya na kanina pa raw niya nakikita na may nurse na pasok ng pasok tuwing binubuksan ko ang pinto. Kinukunan siya ng blood pressure. Alam na pala niya na may nagmumultong frustrated nurse doon. Hindi niya sinasabi para daw di kami matakot. Pero halos mapugto ang hininga ko nang sinabi niya. Simula nun, di na ako pumayag na sa ospital na yon kami magpa-confine. Kahit mas malayo pa ang ibang ospital ay titiisin ko na lang. Next story, Haunted Hapunan ni Jay Manahan. Nangyari ang kwento ko dito sa aming tahanan sa Parañaque. Mga 1 taon na ang nakalipas. Semestral break kaya madalas ay naka-standby kami sa kung saan man namin mapagpasyahan. Isang gabi, mga 7 na sa orasan, nagpasya ako at ang 2 kong kaibigang sina Michael at Miko na kumain ng hapunan sa aming bahay. Nagkataon na nasa probinsya ang aking mga magulang at kapatid. Pagdating namin sa bahay, sinimulan ko ng kuhanin ang mga lulutuin habang ang 2 ay nanood muna ng television. Nahanda ko ng lahat ng kagamitan at hinintay ko na lang na magluto si Michael. Habang nasa kusina kami ni Michael, nakigamit muna ng kubeta si Miko. Ang aming kubeta ay lampas sa aking kwarto. Pagkatapos ni Miko gumamit ng kubeta, napansin niya na may bata sa aking kwarto na parang may hinahalongkat. Nakita ito ni Miko at akala niya ay ako ito na naghahanap lang ng kung anuman. Pagpasok namin ni Michael, nagulat siya at sinabi niyang, akala ko nandun ka sa kwarto mo. Nagulat din ako nang sabihin niya iyon. Hala, kanina pa ako sa labas nagluluto, nananakot ka pa dyan eh. Sinabi ko ng pabiro. Totoo nga, may nakita ko dyan sa kwarto. Nakaupo na naghahalongkat, sabi ni Miko. Natahimik kaming 3. Hindi na rin kami nakakain ng maayos. Last story, kwentuhan sa CR by Anonymous. Last year lang ito nangyari. 5:00 ng umaga kami dumating sa school. 5 kami ng friends ko,
ang nauna sa high school building. Sabi ng friend ko na magkwentuhan muna kami ng mga nakakatakot sa basement CR na nakapatay lahat ng ilaw. Pumayag naman kami. Siya ang unang nagkwento. Sa kalagitnaan ng kwento niya ay biglang sumara ng malakas ang door sa cubicle. Tapos may nagbubulong sa amin. Pero wala namang ibang tao doon maliban sa amin. Akala ko joke yun. Nang tumakbo ang isa sa friends ko, bigla na kaming tumakbo lahat habang nagsisigawan. Tinanong ko ang friend ko kung sino kaya ang nagsara ng pinto at bumulong. Sabi niya hindi raw siya. Magmula noon ay hindi na kami nagpupunta sa CR na iyon at sinisigurado namin na laging bukas ang mga ilaw kapag nagsi-CR kami.